Uminom kayo muna ng 1 to 2 glass of water before kumain. Okay, busog ka na. Psychological, kailangan may mindset ka talaga ng gusto mong pumaya. Kasi pag may diabetes ka, tapos nag-fast ka, wala kang pagkain, tako, mahihimatay ka. Good day mga kababayan! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang maaring sensitibo ng konti sa iba na topic pero nonetheless, super important sa health natin at yan ang tinatawag na timbang. Timbang ng mga katawan natin. No to body shaming, syempre, di ba? Tanggap natin ang looks ng lahat ng tao, ano man yung hugis ng katawan nila. Pero from a health perspective, indisputable fact na ang timbang ng tao factor talaga sa napakaraming bagay. Maaring yung mga nasa loob na ng katawan mo yan hanggang sa physical health mo na kumbaga yung mga sakit-sakit ng katawan. In our past few episodes, matatandaan nyo na laging sinasabi ni Doc whether sakit ng tuhod yan, sakit ng ankles, sakit ng likod, kung ano-anong mga masasakit, laging may kinalaman sa weight mo yan dahil hindi naman gawa sa bakal ang katawan natin yung sasakyan nga, kargaan mo lagi ng mabigat, hihina at hihina yung suspension niyan, tsaka yung traction niya. Paano pa kaya yung katawan ng tao kung napakabigat na ng sinusupport ng lower extremities mo or lower body mo, syempre, magkakaroon ng pananakit yan later on. So, having said all of that, ang i-address natin yung isa sa mga root cause ng mga sakit ng katawan nyo, which is yung weight ninyo. And here to discuss that today with us is, syempre, hindi yung, kumbaga, haka-haka lang yan. Marami kasing maririnig na weight loss advice sa mga kumbaga, mga hindi naman qualified na tao. Pero this episode, super lucky tayo dahil Dr. Anthony So will share with us medically proven weight loss tips na hindi masyadong mahirap i-pull off. So, Doc, ano po ba ang pwede natin gawin para magpagaan tayo at maiwasan ang napakaraming health problems? O tapusin na natin, huwag na tayo kumain. Huwag na tayong kumain. Yun lang, di ba? Tanda mo, kung ano kinain mo, yun ang kinalabasan mo. Kasi pagka binawasan mo ang pagkain, edi babawas talaga yung timbang natin. So, number 1 talaga diet, okay? Huwag ka magkakain ng mga ultra-processed food. Okay, sample ko lang. Pagpapapiliin ka, bandesal or kanin. So, ako, sa mga pasyente ko, magkanin ka na lang. Kasi pag nagkanin ka, pareho lang yung calories niya Pag nagkanin ka, okay na. Pandesal, 3 pandesal o 5 pandesal bago ako mapusog. Edi parang 3 o 5 kanin ang kinakain mo at that day, yung breakfast. So, di ka papayat talaga. Ngayon, gulay versus yung mga fats saka yung mga prutas. Maggugulay ako. Kasi yung gulay, maraming fiber na mas hindi nakakataba, na maraming nutrients pa. Ngayon, kung hindi mo gusto yung gulay or kung gusto mo magkaroon ng sweets, may tinuturo kasing yung meal, kung may gulay ka, isda, carbohydrates, unahin mo muna yung gulay. Para kasi yung gulay, pag kinain mo, may fiber yon. Pag kumain ka ng carbohydrates saka yung fish, mas konti ang na-absorb na carbohydrates. I see. So, parang tama rin, may sense na unang sineserve yung salad typically. Yes. Okay, so iwasan natin yung mga processed food. So, chichirya, soft drinks, sugary drinks siguro in general, and even baked products, no, Doc? Para sa inyo, processed na itong process to. So, yung mga, kumbaga, whole foods, yun yung natin, magiging focus natin. Syempre, balancing diet. And in some cases, no, yung mga ibang tao, ni-eliminate talaga nila yung carbs, di ba? Yes. Yung mga keto diet. Keto diet, so walang bread, walang rice. Tingin ko 99% sa atin hindi kaya yun Sa mga super na tao na kaya ng disiplina nila yon, more power to you. Pero kaming mga mortal na nila lang, baka mental health naman namin ang tamaan pag hindi kami nagkanin. Aside po sa diet, Doc, ano po ba ang nakakatulong pa sa weight loss? Number 2, exercise. So kung kumain ka, kaso binurn mo yung kinain mo, nag-exercise ka, ginamit mo yung calories, okay lang yun. Tapos maganda ba sa puso mo, maganda sa muscles mo. Kapag may diabetes ka, nagiging insulin sensitive ka na ngayon. So mas mababawasan ng diabetes mo kung sakasakali. Anong minimum na pwedeng viable na exercise, Doc? I understand, hindi lahat tayo may time at means para mag-gym and hindi lahat tayo may willpower para mag-exercise ng, mag-barbell, mag-sit-ups araw-araw. Yun hubang sinasabi nilang 10,000 steps a day, enough na to? Yes, enough. Pero sana papadagdag natin yung may konting weightlifting or pushing. So ito, di magpo-push-ups ka or sa wall, tapos mag-squats ka konti para ma-build up konti yung muscles natin. Yan, importante rin yun. Yung weightlifting na yan, I don't think ganun naman ka-costly to. Actually, mas mahal pa nga mag-gym Kung pupunta kayo sa mga sports stores, yung mga maliliit na barbell nila, syempre, mas magaan sa mga babae, sa mga lalaki, kayong mga macho, pwede mas mabigat siguro sa inyo. Ang daming exercise video sa YouTube na safe naman. Subukan natin yung mga yon, yung wala munang gastos. And huwag niyong gagawin siguro, naka 10,000 steps ako, tapos nag-barbell ako ng konti. Reward naman sa sarili. Sa soft drink
drinks ka pagkatapos. Actually, sa office namin, dati ginawa kong promo sa mga tauhan namin, free na gym membership para sa mga tauhan natin. Kaso, ang mga loko-loko naman na to, papunta pa lang sa gym, duman na ng bakery, may isang supot ng pandesal. Di, kumbaga, abonado ka pa dun sa carbs at sugar na kinain mo dun. Yes, coach. So, yung 10,000 steps plus a little weights. Yes. Yun yung minimum natin. Every day, hopefully. Other than diet and exercise, Doc, meron po ba? Hydration. Tubig. Yes. So sa akin, kaya sabi ko, uminom kayo muna ng 1 to 2 glass of water before kumain. Okay, busog ka na. Oo nga. So pagka busog ka na, mas konti lang kakainin mo, papayat ka. Okay. So, at least 8 to 9 glasses a day. Yes. No, Doc? Usually nga kulang nga eh. Kulang hula. Oo. Kuwari, sa atin, kailangan maabot tayo ng 3 liters a day dapat eh. Well, mas mainit sa atin, mas papawisan ka. Yes. Hydrated Yes, dapat. coach. Ang tulog, Doc, sapat na tulog. Yes, kailangan rin talaga. Pagkatulog, kung kulang sa tulog ka, usually nagbi-binge ka ng pagkain eh. So, tulog is very important at kailangan natin tulog para sa ating recovery from brain pababa. Bilang doktor, Doc, ano pong opinion nyo sa fasting? Yung tinatawag na intermittent fasting. Okay, fasting hindi para sa lahat, especially sa diabetes. Kasi pag may diabetes ka, uminom ka ng gamot, tapos nag-fast ka, wala kang pagkain, tako, mahihimatay ka. Yun ang nakakatakot. Yung pagkaba yung blood sugar. Yes. Pero maganda ang fasting. Unti-untiin ninyo. Gawin ninyo, alam mo yung saba. Sa akin na half-ripe pa. Kasi pag ripe na, matamis na yan eh. So yun ang i-replace po sa carbohydrates ninyo or gulay sa umaga. Kasi ako mas sa umaga ako nagbabawas eh. Yung iba sa gabi. Di yun, pwede mong gawin na yun. Sa gabi, konti lang. Then dahan-dahan mong babawasan. Sa akin, 5 saba pa nga eh. Then after that, magiging 4, 3, 2. Ngayon, hindi na ako nagbe-breakfast. Kailangan na matinding willpower dyan kasi yung half-ripe na saba, medyo mapaklapan ng konti. Medyo gawin mo mas matamis konti. Yeah. Ako personally, I have to keep my weight under control. Sa akin nag-work siya. Ako ang trick ko, I do lunch as my first meal ng tanghali and then 6 to 7 p.m. yung dinner ko na and then the rest, puro tubig lang kung may kukonsume man ako. So anywhere from 16 to 18 hours, yun ho, nakakatulong sa akin. Kasi dati medyo lumobo na ako. Ngayon, medyo na-maintain naman natin sa about 70 kilograms, ganyan. Doc, yung mga ibang nagfa-fasting, may pinopromote pa sila yung OMAD or 1 meal a day. Anong tingin niyo doon, Doc? Yun, kung talagang kaya mo talaga. Kasi may tinatawag silang autophagy. Kasi ang katawan natin, kapag yung mga cells natin, tumatanda na. Ngayon, yung autophagy na yun, pagka nagutom tayo, ang ginagawa, kinakain natin sarili nating cells, pero yung mga lumang cells, so nare-replace ang magandang cells. So, mas bata kang tingnan, mas healthier ka. I think shoutout kay Dr. Berg. Medyo sikat din yung YouTube channel nung taong yon. Hanapin nyo. Dr. Berg lang yata. Lalabas na yung channel niya. Na-mention din niya yung autophagy na yan na I think, Doc, pag 18 hours na yung fasting nyo or more, nag-start na yung mga lumang proteins, kinakain ng katawan mo, nire-recycle niya, pati yung mga viruses, ganun. So, nakakaganda sa overall health. A little note about OMAD. Again, not medical, experiential lang sa akin. Sinusubukan ko from time to time eh. Every quarter, I go on 2 weeks na 1 meal a day lang. It's not that hard. I do lunch. Tapos within 1 hour, kakainin kung gusto ko. And then the rest, tsaa lang, tsaka tubig, like green tea. Effective siya, in fairness. Like, hindi ko na maintain ng super tagal, pero sa 2 weeks na yon na ginagawa ko, usually 4 to 5 kilos yung nawawala sa akin eh. So, I'm not sure about your bodies. This is just my experience with it. Pero pag feeling ko bumibigat na ako, OMAD, 2 weeks na papababa, tapos tutuloy ko ng IF, and then na-maintain natin. So, yun. Fasting, OMAD, I guess consult your doctor first before you embark on this. You might have other conditions and if you're eligible, why not? Anything else, Doc, na nakakatulong sa weight loss? Then, psychological, diba? Siyempre, yung kailangan may mindset ka talaga ng gusto mong pumaya. Tapos, bibili dapat ako ng weighing scale para sigurado, gawin mong weighing scale sa umaga, tatapak ka para sigurado kang pumapayat ka. Akala mong pumapayat ka pala, tumataba ka pala. Then, coffee. Nagpapabilis ang yung metabolism natin. So, ginagamit, maganda siya. Kaso lang, ang problema, pag sobrang daming coffee, edi napapagod yung adrenals natin. Alam po ninyo, kaya kayong babae nakakalbo, minipis yung dahil sa coffee yun. Coffee? Yes, sir. So, bawasan natin. Huwag namang sobra. Lahat na sobra panit. Akala ko medyo natural lang. Parang pansin ko kasi sa mga babaeng pag umabot ng 30s, 40s, parang numinipis in general. Yung tsaho, nakakatong rin po pa? Punta tayo dyan. Yung green tea, yun, maganda talaga yun. Nagkakaroon ng thermogenesis effect, nagkakaroon ng increased activity. Yun, maganda, healthy pa. Anything else, Doc? Ngayon,
after that, siyempre may mga supplement, yung mga ibang supplement. May mga supplement na fiber, maganda yun, fiber. Tapos yung mga barley, mga gulay-gulay, di ba? Yun, isa na yun. May mga ingredient na pag ininom mo, supplements, magbabulk up siya. Parang fiber siya na pag tinaman ng tubig, babulk up siya. Busog ka kaagad. Okay, so parang replacement sa pagbe-binge mo. Oo. Masusuppress ka. Then may mga iba, yung mga L-carnitine, mga ganon na baka makatulong sa iyo. Okay. Other than that, Doc, meron pa po ba na weight loss advice? Kung talagang gusto ninyo, edi medical na. May medication, yung medication na yun, pag ininom mo, ginagawa ng mga ibang tao, yung Orlistat, di ba? Bago siya kakain ng maraming mga cholesterol, yung mga matataba, kakain mo na siya para 20% of the fats di na-absorb. Ay, ganun. May ganun pala, no, Doc? Bakit hindi masyadong parang naririnig ko ito? Baka hindi lang nape-prescribe. Okay. And may isa pa is that yung gamot na pag binigay mo, mas nababawasan yung metformin. Pumapangit ang panlasa mo. Yun, parang mas busog ka, kaya hindi ka nakakain. Magka-COVID ka, papangit panlasa mo. Yun, pumayat ako nun. Lahat sa akin maalat kahit kanin eh. No, joke lang. Wag naman sana. Tapos na tayo sa pandemya. Anything else, Doc? Surgical. Yun, surgical na. Lipo. Pwede eh. Ang lipo, pagka nag-lipo ka, ang fats kasi natin, kunyari may 10,000 fats ka, yun lang hindi na dumadami. Eh pag nag-lipo ka, tinanggal mo yung 5,000, yung 5,000 na matitira, kahit na lumaki sa sobra, hindi siya kakasing taba ng dati mo. Ang dati. Pero Doc, scientifically syempre, kung kumain ka ng maraming carbs, nagiging taba yung mga sobra niya Yes. sa sugar, di ba? Yes. Kung inalis na yung mga fat cells mong yun, saan ho mapupunta to? Yung ibang fat cells, doon tataba. Doon lang siya. Sa mga ibang parts na may fats din. Okay. So, other than the abdominal fat. Yes. Okay, sige. Okay, kung afford nyo siguro at meron kayong alam na safe na surgeon na gagawa ng lipo, why not? Pero feeling ko maraming takot sa lipo dahil kumbaga medyo nasira dati dahil may mga namamatay. Ano ko, Doc? Dahil sa mga fat embolism. Kumbaga, Yung bumabara. fats Fats? na dumadali sa dugo at na-apekto yung mga katawan natin. Okay. So, ingat-ingat lang doon. I mean, we're not trying to discredit it by any means. I'm sure there are very qualified doctors who can do this. Pero lahat naman yata ng mga surgical procedures may risk kahit paano. So, just be aware of that. Gusto pa ninyo, yung stomach natin, bariatric surgery, di ba? Kakalahati di ba? Para at least lilitin yung tiyan mo, hindi ka nakakain mabuti. Kasi pag kain mo konti, busog ka na. Busog ka na. Medyo radical nga ito, Doc. Or kung ayaw mo, may makiba, maglalagay ng konting balon sa stomach, papalubuhin niya. So, pag kumain ka na konti, busog ka na. Parang ayoko yung mga gana. Magdidisiplina na lang ako sa pagjejeta. Yo, fun. Tsaka word of God na lang na, Doc. Tama. Hindi, totoo. Nasa Biblia yan. Yung sobrang pagkain ng baboy, pagkain ng mga bagay na gumagapang sa ilalim ng dagat. Noon pa man, alam na ng Biblia, hindi okay yan para sa'yo. Tama. Okay. Is that all, Doc? Meron pa po ba? That's all. Okay. So, yun po yung mga advice natin. For very specific diets, I think you should consult a nutritionist. That's the best way to go. Although, marami namang widely available na information. Kaya lang munang magsala. Or, one of these days, baka swertehin sa mga fellow medical practitioners ni Doc. Makapag-imbita tayo ng mga ibang resource person. Abangan nyo lang. Anyway, this has been Glenn Di Maandal, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, ang aming esteemed Medical Director, Dr. Anthony So, saying, stay safe, stay healthy, ingat-ingat sa pagkain, and see you sa next video. Bye-bye!